Isang pinagpala, tunay na sandigan, karamay ka sa pagsulong ng ating inang bayan. Bawat tahanay may liwanag sa pag-ibig mong laan. Walang talo, laging wagi ka. Paano nga ba ang maging isang wagi? Mahirap sukatin, subalit kung ang kasalukuyan nating kalagayan ay nagsisilbing pinagkukunan natin ng kaligayahan, walang duda, tayo ay wagi. Ito'y maaring bunga ng determinasyong lumaban at tuparin ang ambisyon. Pagbangon mula sa pagkakadapa upang harapin ang hamon ng buhay. Tiwala sa sarili upang mapagyaman ang angking galing. Kahusayang mamuno, pagmamalasakit sa kapwa. Pag-aalay ng serbisyong walang kapara. Pagiging mapagmahal na asawa't ina at higit sa lahat, ang pananampalataya sa Diyos. Maituturing na kasing tingkad ng Batong Ruby hindi lang ang pangalan ni Miss Ruby, kundi pati ng kanyang buhay. Makulay, masalimuot, wagi, ating balikan ang isang matagumpay na pakikipagsapalaran ng isang payak ngunit katangi-tanging babae, si Maria Leilani Ruby. Bata pa lang si Leilani ay natuto ng tumayo sa sarili niyang paa. Kasipagan na ang unang lumutang sa kanyang mga katangian. Tumulong siya na maidaos ang bawat araw nilang pangangailangan upang makapag-aral at hindi sumala sa pagkain. So natuto po kaming, kahit mga bata pa kami, natuto po kaming gumawa ng paraan para sa sarili po namin, gayon sa pagtulong namin sa mother ko po, na dumating po kasi yung point na walang trabaho yung father ko, tsaka yung mother ko po. Tapos nagtinda po kami para lang to survive po. Kaya nangyari po, lumaki po kami na independent po. Ang kasipagan ay nadagdagan pa ng tiyaga, pagtitiis at determinasyon. Walang sinayang na pagkakataon si Leilani upang makamit ang diploma na kanyang inaasam. Kung noong nag-aaral pa lang ay pagtatrabaho na ang pinagkakaabalahan, lalong hindi nagpaawat si Leilani nung siya na ay nakatapos at nagkaroon ng lisensya bilang midwife. Nag-clinical instructor agad po ako sa school namin. Tapos at the same time po, pagka weekends po, review po namin. Nagre-review po ako. Pag Monday to Friday po, nagtatrabaho po ako as clinical instructor po sa Bobby School of Midwifery po. Mga ilang taon ka noon? Gumaduate po ako ng 17. So 17 po. 17 years old ka noon? Po. Na nag-graduate ka? Apo. Okay, after that, itinuloy mo o nag-aral ka muna? Ay, nagtrabaho ka na? Nung nakagraduate na po ako, take 1 lang po ako. Sa awa naman, na-bless po ako ni Lord na nakapasa po ako agad. Walang duda, ubod ng sipag. Pero para kanino nga bang pagsisikap na ito? Kanino niya inilalaan ang bunga ng kanyang dugo at pawis? Nakatulong naman po ako sa family ko po. Oo, nagpapadala ka ng pera sa family mo? Every month po. Tapos napaayos ko po yung bahay po namin. Tapos nabigyan ko po ng pampasadang sasakyan yung father ko po. Para yung bunso po namin napaaral ko. Masaya, napakasarap ng pakiramdam ng nakakatulong. Isa ito sa ipinagmamalaki ni Leilani. Isa sa mga naging magandang alaala sa kanyang pagtatrabaho ay ang pagkakaroon niya ng pagkakataong makatulong sa mga tinatawag nating Japinoy or Japinos. Naging napakalaging instrumento niya upang sila ay mabigyan ng halaga sa bayang maituturing ding maaring makapagbigay sa kanila ng magandang oportunidad at suporta mula na rin sa mga magulang na dapat ay kumikilala sa kanila. Siyempre, katulad ng iba ring kababaihan, naranasan din ni Leilani ang minsan ay umibig.
Nangarap rin siyang bumuo ng isang pamilya, subalit hindi siya pinalad sa kanyang inasam. Biguman, mayroon pa ring napakagandang alaala na hanggang sa ngayon ay nagbibigay lakas at inspirasyon sa kanya upang siya ay magpatuloy sa buhay, si Asia Nicole. Lalong naging mas mahalaga ang bawat minuto kay Leilani. Walang sinasayang na sandali at hindi nawawala ng pag-asa na makahanap ng maayos na trabaho upang maitaguyod ang kanyang anak. At ngayon nga, siya'y kasalukuyang naglilingkod sa City Hall sa lungsod ng San Fernando. Patuloy na nagsisipag at nagbibigay serbisyo. Ang masasabi ko lang po, based on my experience po, na wag po silang mawala ng tiwala sa sarili. Dasal lang po, tsaka yung tiwala sa sarili at tiyaga po na maghintay. Makukuha po natin yung gusto po natin. Kung para sa atin po. Kasi sabi nga ng anak ko po, kung may gusto, maraming paraan. Kung ayaw, maraming dahilan. Yun yung sinasabi palagi ng anak ko po. Wagi